Maraming breaking news ngayon mga kababayan. Una yung pasabog ni Inday na sabi sinubukan daw siyang ipagurgor pero hindi sila nagtagumpay. Kaya lang ba wala bang maniwala? May video pala siya noon mga kababayan. Ngayon naman po, may statement siya na yung tatay niya at saka yung dalawang kapatid niya mga kababayan, si Pulong, si Baste, lahat tatakbo sa pagka-senador. Sabi ko nga po mga kababayan, tumakbo ka na, tumakbo. Nagbabagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Na kayo, pati si Kitty, patakbo na ninyong senador, pati yung mga alaga ninyong baboy at aso, pati pusa, kung may alaga kayong buhaya, patakboy na rin ninyo. Talaga na Mr. Maravilla, suga pa. Imagine, sabay-sabay gustong tumakbo. Mga kababayan na senador, mayroon tayo dalawang Cayetano, dalawang Villar, dalawang Estrada, Ejercito. Ngayon, 3 na. Lahat tatakbo na po. Yan sabi na si Baste, siya ang tatakbo sa 2028 for President. Si Baste Duterte daw, ang tatakbo sa 2028 for President. Tapos, lahat sila rearing na tumakbo or eager, ang ibig sabihin ng rearing, gigil. Gigil na tumakbo, si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte, 3 ang Duterte next year. Ang ibig sabihin niya mga kababayan, tatakbo muna 2025 sa pagkasenador, 3 Duterte. Si Maudigs, si Baste, tapos si Pulong. Tapos si Baste naman, pag 2028 daw, tatakbo sa pagka-presidente. Matindi talaga po. But anyway, hindi man po bawal sa batas. Tumakbo sila lahat para masaya. Di ba? Buhay na ng politika. Huwag nating ipagbawal, huwag nating ipagkait. Kanya-kanya pong kanya-kanyang trip lang yan, kanya-kanyang hilig. Ibigay lang natin yung hilig nila. Tumakbo silang lahat. Diyanan niya Mr. Maravillas, bakit ganon? Ganon sila ka-eager. Para protection po sa kanilang sarili. Kumakaway-kaway po yung mga taga-ICC. Kailangan i-take over po nila yung Palasyo Malacanang, pati yung Senado, dapat lahat Duterte. Ganyan po. Tapos, ito po, strategy ni Inday para lagi pong pinag-uusapan sila. Di ba? Kaya nga po, ang una niya sinabi, may gusto daw na magpagurgor sa kanya. Wala bang pong maniwala? Iparinig ko sa inyo po yung video niya. Ipakita ko po sa inyo. Nagbabasa pati po ng Bible habang may kumakalabit sa kanya at tinatanong ko kung ano nangyari dito sa kanyang liig. Ayan ba? Galing sa kanyang reels. Yan o. I-play ko po mga kababayan ang sinasabi dito ni Inday. Yan ba? Nasara. Unsa lang sa imong lihok. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Palitin natin. May kumakalapit po. Unsa lang sa imong lihok. Ano niya nangyari sa imong liog? Ini? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Close na propaganda po, mga kababayan, para mag-create ng controversy. Publicity stunt po. Kasi kung totoong, bakit pa igugurgur siya? Kung talagang i-assassinate siya po, sniper. Kasi kung i-atake siya po ng malapitan, mabubuhay pa kaya yung attacker sa kanya?
Ang dami-dami niyang security personnel na nakaasan sa kanya, hindi makakalabas ng buhay. At kung may nag-attempt sa kanya mag-gorgor, di malamang namukhaan niya. Di ba? Sabi nang nag-react dito. Babayan, na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Si Sen Amistad, tingin nyo, buhay pa kaya yung naggorgor sa kanya? Hindi sana, content na ng SMNI yan, kayo naglulukuan eh. Hindi maniwala yung mga nakapanood sa kanya, sa reels niya po. Sabi ni Henry Cabili, bakit hindi na lang kayo magkasundo, taong bayan ang dihado sa pinagagawa ninyo? Tapos, tatlo pang Duterte, yung gustong tumakbo, mga kababayan, lahat na sila. Si Basti daw, presidente sa 2028, tapos magsisenador muna next year. Pati si Pulong at yung tatay niya. Yes, sabi ng mga nag-react, sabi ni Carla, kaya sarap bumatsi ng Pinas kasi alam mong long shot sa quality ng voters ngayon, konting magic lang. Alam natin na posible manalo tong mga buhaya. Sabi ng isa pa, si Katin Frani, they will place Digong as Senate President. They will kick out BBM. Sara Dots will become President. Sabi ni Josie, ganon kakaya, proud pa sila. Dynasty 2 to the highest level. Ayan po. Publicity stunt po para lagi silang topic ng mainstream media saka ng mga vloggers. Di ba? Ayos? O ngayon, ang problema, desidido yung Congress na ipatawag po si Maudigs, pati si Bato,
na mag-testify na po, mga kababayan, sa congressional investigation sa AGK. Ayan po yung balita ngayon. No? House panel formalizes invite to Duterte de la Rosa to attend drug war killings. Sabi ni Dan Fernandez nung isang linggo, 2 weeks ago, ito ang records ng Congress sa Senate, sa congressional investigation ng war on drugs. Magiging public records niya ito. Pwede niya itong magamit ng ICC. Yan yung balita ngayon, mga kababayan. Sabi diyan, the House Committee on Human Rights has invited former President Rodrigo Duterte and incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa to attend a future hearing on the alleged extrajudicial killings during the previous administration's bloody war on illegal drugs. Ito yung sinuggest po ni mismong committee chairman, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na siyang presiding officer sa hearing. So sabi niya, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony. Kung handa kayo to face him on that, handa po ba kayo? Abante asked one of the victims, kin, who answered in the affirmative. Ngayon, pinormalize po yung invitation sa pamamagitan po ng isang motion ni Gabriela Parteris, Representative Arlene Brosas. So sabi po ni Abante, much that I want anya to give courtesy to the former President and the Senator Bato de la Rosa, because of the gravity anya of the testimonies of these victims, they should face these people and hear their complaints. Perhaps anya, what I am saying is, perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years anya. So therefore, we're going to invite him now because of this. Sabi po ng veteranong congressman. So ito po yung kuha ng Manila Bulletin sa sinabi po ni Congressman Abante. Much as I want to give courtesy to the former president and the senator Bato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps what I'm saying is perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. So therefore, we're going to invite him now because of this. Ayan po, mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.